Buenas noches mga amigos at sa matalik na kaibigan ng aking yumao na ama, Padre Damaso. Nais ko lamang itama sa iyo na hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kumusta naman pag-aaral mo sa Europa? Doon gusto mo? Mabuti naman po, Kapitan. Hindi lamang kalaman sa siyensya ang aking natutunan doon. Bagkus pati na rin ho ang buhay ng ibang tao na nakakasalamuha ko. Ngunit, likas pa rin mga mangmang ang mga Indlobe kahit saan pa man sila mag-aral. Ikaw, Ibarra, nais mo bang makabilang sa kanila? Ako'y lilisan at aalis na. Maraming salamat sa panyaya niyo sa salong-salong ito. Sandali, Crisostomo Ibarra. Parating pa lang si Maria Clara. Sa susunod na lamang po, Kapitan. Marami pa po akong gawin ngayong araw. Senyor Ibarra. Oh, Teniente, kayo pala. Mag-ingat kayo, baka mangyari sa inyo ang nangyari sa iyong ama na si Don Rafael Ibarra. Tila bang may nalalaman kayo sa nangyari sa aking ama? Maaari niyo ba iyong sabihin? Wala ka ba talagang nalalaman? Kapag kakaalam ko, namatay iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama? Di kaya kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Don Rafael ay napagbintangan na isang irehe at pilibustero ni Padre Damaso. Magandang umaga, Doña Isabel. Magandang umaga din, Crisostomo Ibarra. Ngunit bakit naparito ka sa aming tahanan? Nais ko po dalawin si Maria Clara. Nariyan po ba siya? Ande! Nandiyan ba si Maria Clara? Maaari mo ba siyang tawagin at sabihin nandito ang kanyang nobo na si Crisostomo Ibarra? Susunod po, Donna Isabel. Binibining Maria Clara. Narito ang nobyo ng si Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Nasaan si Ibarra, Ande? Maria Clara! Ibarra! Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Madami pa namang magagandang babae doon sa Europa. Kailan man hindi kita ipagpapalisipan. Tulad nung ako'y nasabit na rin sa pag-iisang dibdib. Lamang ang aking iibigin hanggat sa aking hinahinga, Maria. Magandang hapon din sa iyo, Ginoo. Anong ipaglilingkod ko sa iyo? Maaari ko bang malaman kung may nakita kayong puntod na may malaking krus? Noong nakaraan, may nakita akong isang libing na may malaking cross. Ngunit inutusan kami ng kura paroko na ilipat ang labi sa libingan ng mga Egypt. Sino ang hangalang nag-utos sa inyo nun? Ngunit aksidenteng na itapon ang labi ng iyong ama sa ilog. Isang kabaliwan ang inyong ginawa. Mahal na Kura, tanggapin niyo po ang munting handog para sa ating simbahan. Naway pagpalain kayo ng ating simbahan. Padre Salve! Anong ginawa mo sa labi ng aking ama? Wala akong ginagawa sa labi ng iyong ama. Anong walang ginawa? Tinitiyak kong wala akong ginawa. Hindi akong kura paroko sa panahon na iyon. Ina! Basilio! Basilio! Ano nangyari sa'yo? Si Crispin! Nasaan ang iyong kapatid? Naiwan ko pa sa kumbento, Nay. Huwag kang mag-alala, anak ko.
Bukas na bukas pakikiusapan ko ang Cora upang pakawalan ang iyong kapatid. Ngunit siya'y napagbintangan na magnanakaw, Nay. Ano maglaban natin doon? Mga anak ko! Likas na ikay magnanakaw! Wait, wala akong ginagawa! Anong wala? Para saan po ang iyong dala, Ninang? Para ito sa Cora, nais ko siyang makausap sapagkat ang aking anak na si Crispin ay hindi pa nagpapakita simula kahapon. Ko pala ang ina ng maglalakaw. Si Crispin na matapos magnakaw ay nagawa pa rin tumakas sa limisan. Sa katunayan, ang narinig ko ay pupunta na ang gwardiya sa Crispin ng tahanan. Mga sibil? Teka, kay Basilio ka. Crispin? Basilio? Crispin? Mga anak ko! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Ikaw, Hangin, nakikita mo ba ang anak ko? Hindi. Ikaw, Puno, nakikita mo ba ang mga anak ko? Hindi rin. Saan na ba kayo? Kayo, nakikita niyo ba ang mga anak ko? Pag nakikita niyo, sabihin niyo sa akin, ha? Mga anak. Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Nararapat lamang na tayo ay magmahalan at hindi dapat natin kinamumuhian ang ating kapwa-tao at mamayanan. Lalo at higit sa lahat, hindi dapat natin pinapakinggan ang kumakalaban dito sa ating simbahan. Hindi ko na kayang mainitan pa at matagalan pa sa simbahan ito. Tanging kinataas lang dapat ang pinapahintulutan sa simbahan ito. Hindi na dapat pinapapasok pa ang mga Indio. Ingat ka din sa iba. Dahil nagtatanggap sa pagkakaita. Maniwala ka sa akin. Dahil ako ang iyong kapatid. Magandang umaga, Padre Damaso. Kumusta na kaya ang gabi ng iyong ama, Ibarra? Sana nga ito napadpad. Wala kang karapatan insultuhin ang aking ama. Tama na ngayon, Ibarra. Alang-alang na lamang sa akin na munang pabuhatan ang isang Padre Damaso. Paumanin, makiyak lang. Maaari pa bang manya na sumama sa amin kasi Sumoy Bara? Ngunit wala akong ginawa. Bitawan niyo ako! Kapitan Tiago, siya nga pala si Apollo Lenares Espadanya, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang hapon sa iyo, Kapitan Tiago, at sa'yo na rin mini-mining Maria Clara. Nais hingin ni Alfonso ang kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba doon, Kapitan Tiago? Walang problema sa akin yun, basta alagaan niya lang ang aking anak. Ayoko, Ama. Labis akong tumututol dito. Si Crisostomo Ibarra lamang yung aking minamahal at hihintayin ko siya kahit kailan pa.
gusto mo, Ibarra? Sino ka? Ako si Elias. Naalala mo ba ako? Oo, naalala kita. Maria! Maria! Maria Clara! Ibarra, paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias na makatakas. Kumusta ka na? Mahal ko. Ayaw ko ikasal, ngunit mapilit ang ama. Ikaw lang ang mahal ko, gusto ko Ibarra, at aantayin kita. Hindi ako papayag na ipakasal sa iba. Tatapusin ko muna ang lahat ng ito. Pangako babalikan kita. Gusto mo, Ibarra? Umabot yung sabihin. Maalam mo na. Hoy! Bumalik kayo dito! Hoy, mga Indio! Hindi maaari. Hindi papatay si Ibarra. Nangako siya sa akin na babalikan niya ako. Ngunit bakit? Patay na ang aking minamahal. Patay na si Ibarra. Wala akong ibang papakasalan, kundi siya lamang. Mas mabuti pa sumunod na lang ako sa kanya kaysa ipakasal ako sa iba. O di kaya, pumasok na lang ako sa kumbento. Hindi, ninanais ko lang nakakabuti para sa iyo. Ayun lang kita nakita dito. Anong pangalan? Ako? Ako si Simon.